Ang paglilitis ay dapat agarang simulan nang walang pag-iwas o iba pang pagpapaliban. In spite of all of my efforts, member of the minority na nga ako, I am also being hit by all these attacks against the Senate. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva. Kung meron po tayo mga gustong baguhin, bakit naman po ako kukontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga, gusto na nating gutay-gutayin? Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Hindi ako magpapadala sa ayaw sa impeachment at gusto si Vice President Duterte. Trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado, hindi nga lang ako, trabaho nating lahat. Since the time we received the articles of impeachment from the House of Representatives on February 5, 2025, I have been very vocal that trial by the Senate shall forthwith proceed. I wrote the Senate President a letter dated February 14, 2025, expressing the following ideas, and I quote from the said letter. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of time. Its synonyms include immediately, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now, straight off, and straight away, among others. Considering that the 1987 Constitution was promulgated in both English and Filipino, we must examine its official Filipino translation. Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay affirms that it is the Senate's duty to act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty. I am submitting a copy of my letter dated February 14, 2025 to the Senate Secretariat to form part of the records of the Senate. In spite of all of my efforts, member of the minority na nga ako, I am also being hit by all these attacks against the Senate. How much more kayo pong nasa majority? We should all be concerned about what is happening. One writer wrote, all of the country's senators, yes, all of them, as embodiments of the Senate, are failing the Filipino people. Hence, I have every right to stand up to express my question of privilege as I worry about our beloved institution's reputation, integrity, dignity, and even our place in Philippine history. It is now June 9, 2025. Or more than 4 months since the filing of the articles of impeachment, and the Senate has not yet started the trial. Tama lang po na mainip ang taong bayan kung kailan ba natin gagampanan ang constitutional duty natin. Indeed, there is a reason for the no trial fears of our countrymen. Mr. President, I wish to second the motion of the Minority Leader through a manifestation. All the motions of the Minority Floor Leader? That is correct, Mr. President. Duly noted. May I deliver my manifestation seconding the motion of the Minority Leader? The lady may proceed. Salamat habi, Mr. President. I second the motion of the good Minority Leader. Forthwith, and with no further delay, the Senate President must be placed under oath as presiding officer. He must then administer the oath to the members of the Senate as judges of the impeachment court. And most importantly, the articles of impeachment, which have long languished in limbo, must forthwith be presented to the body. First of all, the Constitution establishes with clarity the mandatory nature of impeachment, and this textual interpretation is supported by the framers. Article 11 on accountability of public officers, Section 3, subsection 4,
states in no uncertain terms that once, quote, the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed, close quote. Hindi po mahirap intindihin ang utos sa sino mang tapat ang intensyong sundin ito. Ang paglilitis ay dapat agarang simulan nang walang pag-iwas o iba pang pagpapaliban. In fact, retired Justice Adolfo Azcuna, who wrote the procedural section that included the word forthwith, said that it meant, and I quote, immediately and without unreasonable delay, or in the national language official version, agad-agad, close quote. Sa kasong Chavez versus Judicial and Bar Council, GR number 202242, na dinisisyonan noong July 17, 2012, ipinaliwanag ng Korte Suprema na sa pag-interpreta ng essentially that of the people, in whose consciousness it should ever be present as an important condition for the rule of law to prevail. Wala pong pagdududa, the impeachment trial must begin immediately, agad-agad, walang pag-iimbot. Yan rin ang paninindigan ng mga mismong naging bahagi ng pagbuo ng ating konstitusyon, kasama sina Attorney Rene Sarmiento, Chairperson Christian Monsod, at ang nabanggit kong si retired Supreme Court Justice Azcuna. Kahit ang mga propesor at praktikante ng batas sang-ayon na dapat simulan ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Kasama dito ay mula sa Philippine Bar Association, University of the Philippines College of Law, Ateneo Schools and Colleges of Law, De La Salle University Tanyada Jokno School of Law, San Beda University Graduate School of Law, Philippine Law School, University of Santo Tomas, Lyceum of the Philippines College of Law, Adamson University College of Law, Colegio de San Juan de Letran, at Union of People's Lawyers Mindanao. I will submit these statements to the Secretariat and ask that they be made part of the official records of the Senate as annexes to this manifestation, seconding the motion of the Minority Leader. Moreover, a textual reading of the provisions on impeachment vis-a-vis the other provisions involving the legislature actually supports the contention that the impeachment proceeding is not bound by the legislative calendar. Ayon sa saligang batas, quote, the Commission on Appointments shall meet only while the Congress is in session at the call of its chairman or a majority of all its members to discharge such powers and functions as are herein conferred upon it, close quote. There is no such qualifier to be found in the provisions on impeachment. Galangin po natin ang taong bayang nagbigay ng tiwala sa atin at simulan na po natin ang impeachment trial na ito. Dapat ay madali ang dinggin ito at ang paglilitis, sinsero at hindi minamadali. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng
Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka boto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Katulad po ng sinabi ni Senator Joel Villanueva, ako po ay hindi po ako abogado, katulad po ni Senator Bato. Pero sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. At yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng secretariat, ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, bakit naman po ako kokontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Thank you, Mr. President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin, paumanhin. Dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na maikli lamang naman ang panahon ang kailangan gugulin para dito, bakit hindi pa ginawa noon? Hindi ba't obvious na nakita po natin itong nagdaang magtatatlong oras? Na oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. At marami po nagsasabi ng opinyon na agad-agad. Kung gaano karami po ang abogado, kung gaano karami po ang marunong at magaling, gaano din kadami marahil ang kanilang interpretasyon. Pero nasaan ang probisyon ng saligang batas, desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately ng Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, edi sana ang sinulat ng mga nagsulat ng konstitusyon, immediately din tayo. Yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon. Tapos tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagpabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Maraming nagsabi, mag-trial na tayo, mag-convene na tayo, sumampa na tayo habang recess. Sa pananaw at palagay ko, labag yan sa saligang batas. At dun sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Sara Duterte, dun sa mga galit sa kanya, inis sa kanya at gustong madali itong impeachment, para mo lang dinagdag, binigyan siya ng dagdag na balang questionin ito sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwede yan. At hindi po ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, 1 linggo matapos i-file yan dito sa Senado, 2 oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon.
Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Hindi ako magpapadala sa ayaw sa impeachment at gusto si Vice President Duterte. Trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado, hindi nga lang ako, trabaho nating lahat, na maging pantay at pareha sa ating pagtingin. Yan ang rason, hindi naman tsamba lang yun at nagkataon. Yan ang rason kung bakit ang babaeng sumisimbolo ng hustisya ay nakapiring. Wala dapat tinitingnan o tinititigan. Wala dapat kinakampihan dahil lamang nagkataong ganun ang nangyari. At dahil nagkataong ayaw ko siya ganyan ang gawin nyo. Let's go back to presidents, Mr. President. 3 lamang na impeachment complaint ang naitawid ng Kongreso patungo sa Senado na inabutan ko na matapos ang 1987 Constitution. 3 po lamang. Ang impeachment complaint laban kay dating Pangulong Estrada, ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, at ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Gutierrez. Hindi ba dapat kung ano yung pamantayan at batayan kaugnay ng impeachment complaint, sino man ang nasasakdal? Pareho at parehas ang pagtrato natin. Ngayon, kaugnay ng kasalukuyang impeachment complaint, nakalagay po sa rules ng Senado, ang impeachment proceedings dapat i-refer sa Committee on Justice. Ang ginawa ng Senado, bagaman pareho ang rules natin na bahagi ng ating President, ni-refer sa Committee on Rules na siyang naging hudyat para buuin ang impeachment court. Because I would proceed, quote, from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice, and therefore, it is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn. Assuming that the session is adjourned, impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session.